Ating basahin ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging batayan ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Hinango po ito sa aklat ng Propeta Jeremias. Sa Kabanatang 32, talatang 40, at ganito ang ating mababasa. Ang sabi ng Panginoon, "At ako'y makikipagtipan ng walang hanggang tipan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlang ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin." Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tunay ngang kay ganda at kay inam ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya naman sa sandali pong ito, kami mauupo sa iyong paanan upang dinggin namin ang iyong mga salita. Marinig nawa namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin upang kami ay mapapagpala. Sapagkat ikaw nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. Bilang ikaw ang siyang mabuting pastor, ikaw din ang nagsabing dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y nagsisusunod sa akin. Panginoon at aming Diyos, naway sa pakikinig namin ng iyong mga salita, ay mangusap ka sa bawat isa sa amin. At ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. At amen. Tayo po'y makakaupo. Isang mabiyayang umaga muli para sa bawat isa sa atin na tayo ay nangagkakatipon sa Panginoon. Patuloy at hindi naglilikat sa anumang o kabila ng anumang mga kadahilanan. Tayo'y matapat na masugid na dumadako sa bahay ng Panginoon sa lugar ng pinagtitipunan natin at ng tagpuan sa Panginoon bilang siya ang ating katipanan. Ang tipan, lalo na ang tipanan na ugnayan, ng covenant relationship, ay luhang napakahalaga sa atin dito sa kawan ng Panginoon bilang ating batayan ng katuruan. Ang relasyon sa Panginoon, ang higit nating binibigyan ng halaga sapagkat kung walang anumang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, wala tayong anumang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon. Walang relasyon na umiiral sa atin at sa pagitan ng Panginoon. Anong halaga ng lahat ng mga bagay para sa atin? Wala tayong anumang aasahan sa buhay kung tayo ay walang kaugnayan sa Panginoon. Maraming umaasam, minimithi na palagi, at ang pinag-uusapan ay ang mga kabutihan ng Panginoon na maaari nilang tamasahin sa kanilang mga buhay. Ngunit, paanong ito ay mangyayari kung ang isa'y hindi naman nakikipag-ugnayan sa Panginoon? Wala naman siyang relasyon sa Panginoon. Ano ang aasahan niya na mga bagay na magmumula sa Panginoon? Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, ito ang binibigyan natin ng pansin. Ating lubhang minamahalaga ang pagkakaroon nitong relasyon sa Panginoon at lalo na itong
tinatawag nating tipanan na ugnayan, covenantal relationship, na siyang ating mababasa sa Biblia. Hindi basta anumang ugnayan, kundi isa siyang tipanan na ugnayan, covenantal relationship. At ito ang gusto nating talagang maabot sa buhay ng bawat isa atin. At upang lalo nating itong mapag-unawa, ang aralin pagkain na inihanda para sa atin sa araw na ito ay merong kinalaman sa nabanggit na tipanan na ugnayan, kung ano ito at papaano ito. Ang pamagat ng ating aralin na pagkain ay walang hanggan na walang iwanan. Balikdan ang tipanan. Na kailangan nating balikdan ang tipanan, suriing mabuti, upang maunawaan natin ang makatotohanang kahulugan nitong pinag-uusapan nating tipanan na ugnayan, itong covenantal relationship na siyang ating batayang katuruan dito sa kawan ng Panginoon. Gaya ng nabasa na talata at halos ang mga ito'y hinango dito sa aklat ni Propeta Jeremias, sapagkat ang mga salita na inihula ng propeta ay tumutukoy sa bayan ng Panginoon o ang kanyang kawan, ang kawan ng Panginoon. Kagaya ng inyong mababasa sa Jeremias 13:17, at kung ano ang kanilang kinasapitan na kinahantungan, lalo na kung paanong natupad ang pagkakabihag. Kaya ang sabi sa Jeremias 13:17, ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Tumutukoy ito sa bayan ng Diyos na kung paanong sila ay dinilang bihag at kung anong kadahilanan, at dapat tayong matuto dito upang atin ding mailagay ang ating sarili sa tamang kalagayan ng pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Pinag-uusapan sa aklat ni Propeta Jeremias ang tungkol sa tipan, at hindi lamang basta pangkaraniwan na tipan, kundi isang walang hanggang tipan. Ito yung sa wikang Ebreo na olam bereth. Sa Grego ay aionios diatheke. At kung sasalin sa Ingles ay everlasting covenant. Isang eternal, isang perpetual na covenant. Walang hanggan na tipanan. At dito sa bahagi ng kasulatan na ating binasa sa Kabanatang 32:40, bagamat doon sa Kabanatang 31, kung kayo ay babalik doon, at doon sa talatang 31 hanggang 34, ay binabanggit ang tungkol sa gagawin ng Diyos ng pagkakaroon ng panibagong tipan. Yan ay pag-aaralan din pa natin ng lubos yan, sapagkat bandang huli ay masasabing maangkin na tayo ay napapasailalim ng binagong tipan na tinatawag din kuminsan ikalawang tipan. Subalit, lubha nating maunawaan ang binagong tipan, yung ikalawang tipan, kinakailangan paminsan-minsan ay balikdan natin ang nakaraan, ang unang
tipan. Kung bakit ito niluma at bakit ito'y binago. Ano ang mga pagbabago? Ano ang inihingi sa bagong tipan? Yan ay tatalakayin natin sa mga hinaharap. Pansamantala, para sa ating aralin na pagkain ngayon, balikdan natin ang tipanan. At ang pamagat nga ng ating aralin na pagkain, walang hanggan na walang iwanan. Gaya ng ating mababasa, ganito ang sinabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan. At ano ang kanyang pakikipagtipan na gagawin? Ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila. At ano itong nilalaman nitong tipanan na walang hanggan na ito? Sabi ng Panginoon na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko ng takot sa puso nila sa akin upang wag silang magsihiwalay sa akin. Kaya walang hiwalayan itong pinag-uusapan natin. At pinagaan ko ng konting salta, walang iwanan. Sapagkat yan ang mas naririnig natin sa ating kapanahonan. Ang pag-uusapan natin ay ang tipanan na ugnayan, covenantal relationship, ang relasyon sa Panginoon na umiiral ng ibig ng Panginoon, yung kanyang nanabanggit na kanyang ibig, yung pinanukala, ninanasa ng Panginoon ay isang ugnayan na walang hanggan. At alam natin, kagaya ng ating mga nakarang pag-uusap, yung mga taong gayong pinili na lahi at mababasang ginawang bayang hirang ng Panginoon at madalas na tinatawag na ang bayan ng Panginoon ay palagi ding itinuturing na ang kawan ng Panginoon. Ayon sa Jeremias 13:17. At naunawaan na nating lubha kung bakit palagi ang bayan ng Panginoon ay tinatawag ng kawan ng Panginoon ay sapagkat napagunawaan na natin sa mga iba nating mga paglilimi ng mga tanging salita ng Panginoon kung papanong palagi na ang paglalarawan nitong ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan ay kagaya ng ugnayan ng pastor at ng tupa. At palaging nating makikita at mababasa ang ganitong pagturing ng Panginoon sapagkat wala na sigurong napakagandang paglalarawan nitong ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan, kundi kagaya ng pastor at ng tupa. Kaya palagi sinasabi ang bayan ng Panginoon ay ang kawan ng Panginoon. Ang Panginoon maraming salitang ginamit kahit na dito sa Jeremias na kung saan ang mismong Panginoon ang nagsabing ang aking bayan, ang aking kawan. Mababasa ninyo yan. At makikita, maging sa ibang bahagi ng kasulatan, hindi lamang sa Jeremias 13, kundi sa Jeremias 23, at marami pang bahagi ng kasulatan dito sa aklat lamang ni Propeta Jeremias, palaging inilalarawan ng ugnayan na ito kagaya ng pastor at ng tupa. At kung lalabas naman tayo sa aklat ng Propeta Jeremias, mamamangha tayo sa maraming mga talata nating mababasa mula Genesis hanggang Apokalipsis. At sa isang pagkakataon ay binasa ko na lahat ng mga talatang yan na itinala sa Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis.
mababasa ninyo tungkol sa pagpapastor ng Panginoon sa kanyang bayan, sa mga taong itinuturing niya at inaangking bilang mga tupa ng kanyang kawan o ng kanyang pastulan. Ang mahalagang bagay na ating ding may sa alang-alang ay itong mga taong pinili na lahi. Itong bayang hinirang na tinatawag, ang bayan ng Panginoon o ang kanyang kawan, mababasa natin na sila ay magkatipanan. Covenant partners sa Iglesia. Magkatipanan sila. Merong pinagtipanan, merong pinagsumpaan na ugnayan na mamamagitan sa Panginoon at itong kanyang bayan. At umiikot itong tipanan na ito o sumpaan ng ugnayan na pinagtipanan sa ganito, na ang Panginoon ang kikilalanin ng kanyang bayan na kanilang Diyos. Kikilalanin ng mga taong ito ang Panginoon na kanilang Diyos. Napakarami pong talata yan. Kung babasahin ko sa inyo lahat, magsasawa siguro kayo nakikinig. Pero ang dami po niyan. Halos, pag magbasa kayo ng Biblia, palagi ninyong makikita ang sinasabi ng Panginoon na ako ang magiging kanilang Diyos. Ako na kanilang Panginoon, ako ang magiging kanilang Diyos. Paulit-ulit po yan. Na inyong mababasa. Pag nagkaroon kayo ng sipin itong pagkain natin, halos pinili ko ang mga talatang yan na kahit na 50 talata mula sa Biblia. Palagi ninyong mababasa ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pakikipagtipanan sa kanyang bayan na ako'y magiging kanilang Diyos. Ako na kanilang Panginoon, ang kikilalanin nilang kanilang Diyos. Samantalang ang bayan naman ng Panginoon, itong mga taong pinili na lahi, itong mga taong ginawang bayang hirang, sila naman ang kikilalanin ng Panginoon na kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Ito yung pinaka-kabuuan, buod ng tipanan na ugnayan na namagitan sa Panginoon at nitong mga taong ito. Kikilalanin nila na ang Panginoon ang kanilang Diyos, samantalang ang Panginoon naman ay kikilalanin sila bilang kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Napakarami pong talata niyan. Dito nyo makikita na halos ang kabuuan ng Biblia dito umiikot sa bagay na ito ng ugnayan na tipanan o tipanan na ugnayan na namagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. At para sa pagsasariwa sa ating mga alaala, mapapansin ninyo na palaging binabanggit yung salitang nakikilala. At dito ay pinaliliwanag nating may pagkatingkad sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon na napakahalaga ng salitang yon sa wikang Hebreo na yada at sa wikang Grego na hinosko. Yung salitang nakikilala. Sapagkat sa atin ay napakababaw ng ating pagkakaunawa ng salitang nakikilala. Subalit sa Biblia ay mas higit itong tumutukoy hindi sa kaalaman, kundi ng kinalaman. Kaya pag ginagamit o nababanggit ang salitang nakikilala sa Biblia, yung yada o inosko, ay nangangulugan ito ng kaugnayan sa Panginoon, yung relasyon sa Panginoon. At mahalagang salita ito sapagkat ang mababasa sa Biblia na sa 2 Timoteo 2:19 na nakikilala ng Panginoon kung sino ang mga kanya. May kinikilalang Panginoon kung sino ang mga kanya.
At mababasa din natin sa Biblia, sa Mateo 25 na meron din namang, at Mateo 7 na meron din namang hindi kinikilala ng Panginoon na Kanya. Kaya napakalaga ng salitang ito. Ngunit, ang ibig ko lamang ipahiwatig dito ay magkakilala ang Panginoon at ang mga Kanya. Ibig sabihin, magkaugnayan sila. At hindi lamang magkaugnayan, kundi magkatipanan, sapagkat yung pag-uugnayan nila ay pinagtipanan. Sa mga nakaraang mga panahon, nauso yung kasabihang relasyon, hindi relihiyon. Na para bagang binibigyan din ng relasyon higit sa relihiyon. Bagamat yun po ay kalahati ang katotohanan. Kalahati ang katotohanan sapagkat pag pinag-aralan ninyo ang salitang relihiyon, ay ibig din sabihin ay relasyon. Sa Latin, relegare, na mas sumutukoy sa pagbabalik. Kaya ang mga relihiyon ay lahat ay gumagawa ng kaparaanan upang makabalik sa pinanggalingan. Kinikilala ng mga relihiyon na nagkaroon ng pagkakawasak, ng pagkakahudlot, ng pagkakalagot ng relasyon ng tao sa Diyos. At bagamat iba't iba ang kinikilalang Diyos ng mga relihiyon, ngunit iisa ang kanilang ibig sabihin. Nalagot ang relasyon, naudlot ang ugnayan ng Panginoon, ng Diyos at ng tao, kaya mayroong relihiyon na gumagawa ng kaparaanan o ng iba't ibang daan upang makabalik doon sa Diyos at muling manumbalik ang pagkakaugnayan o relasyon. Iba-iba nga lamang ang kaparaanan. May gumagawa ng iba't ibang daan. Mayroong, kahit na hindi natin, kung titignan natin, lalo na yung lima na lamang na relihiyon sa mundo na malalaki. At kahit huwag nang banggitin ay ang kaparaanan nila ay iba-iba. May isang relihiyon, ang kanilang kaparaanan ay kailangan nilang isagawa yung kanilang pagdadasal sa may oras na gantong oras at tuwing gantong oras at yung kanilang pag-aabuloy, pagkakawang gawa ay sa pamagitan noon ay makakabalik sila sa kanilang dinidiyos o kinikilala nilang Diyos. Merong isang relihiyon na kailangan munang dumaan silang magpaikot-ikot sa pagkamatay at pagkasilang na muli. Ngunit ang pagkakasilang nilang muli ay kuminsan ay dadaan pa sa iba't ibang mga kaparaanan. Maaring isilang sila na kagaya ng isang hayop. Isilang sila na kagaya ng puno. Isilang muna sila na kagaya ng marahil ay tao din bago sila muling makapanumbalik doon sa kanilang dinidiyos. At halos lahat ng relihiyon, yung pinakamalaking relihiyon sa mundo na inyong pipiliin, lahat ay gumagawa ng kaparaanan upang maabot ang kanilang Diyos. Ang pagkakaiba ng relihiyon ng Kristiyano, ang Kristyanismo na tinatawag, hindi ang tao ang nagsikap, gumawa ng tulay, ng daan, ng kaparaanan upang maabot ang Diyos. But in Christianity, it is God Himself who stooped down. Sa pananampalatayang Kristiyano, hindi ang tao ang nagsikap, gumawa ng kaparaanan, naghanap ng daan upang maabot ang Diyos, kundi sa reliyong Kristiyano, sa paniniwalang Kristyanismo, ang Diyos mismo ang umabot sa tao sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon
at ating tagapagligtas nang siya'y naparito sa sanglibutang ito upang abutin tayo at hindi tayo ang makaabot sa Diyos. At diyan nangingibabaw ang kaibahan ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon mismo, ay nakapagsabi at siya lamang ang tanging nakapagsabi. Kung ihahambing sa mga naging pinuno ng mga ibang relihiyon sa mundo, siya lamang ang natatangi na nakapagsabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakarating o makakaparoon sa mga kundi sa pamagitan ko. Sa 1:14 hindi siya ang iisa sa mga daan at mga kaparaanan, kundi tanging ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya naman mga pinakaibig na mga kapatid, sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa atin din tinatalakay na covenant relationship. Sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtipanan, pakikipagrelasyon sa Panginoon. Gaya ng ating mga napag-aralan sa nakaraan, hindi rin tayo, hindi rin ng sino man, ang nakipagtipanan sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang gumawa ng tipan at ipinakipagtipan niya sa mga taong kanyang pinili na lahi at ginawang kanyang hirang na bayan. Tinutuwid nito ang nalalaman ng mga iba na para bagang tayo ang gumagawa ng ating pakikipagtipanan sa Panginoon. Kundi ang tipan na pinag-uusapan sa Biblia ay ang Diyos, ang Panginoon, ang mismong nakipagtipanan. Mahalaga yon at tinalakay na natin yon sa ibang mga aralin na pagkain. Ngunit, maaari din sigurong lalabas ito maya-maya sa ating pag-uusap, sa ating pagharap ngayon. Ngunit, mahalaga na mapag-usapan natin itong tipanan na ugnayan, sapagkat ito nga ay napakahalaga para sa atin. Batayang katuruan ito dito sa kawan ng Panginoon, itong tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Mahalaga ito sapagkat kapag tayo ay nakapasok o nakapaloob, kaya sa mga ibang aralin natin, inuugat natin, paano tayo nakasali sa mga pinili. Paano nangyari na tayo man ay napabilang sa bayang hinirang. Paano tayo man ay nakasali o nakasapi sa tinipan na bayan ng Panginoon, yung covenant people or people of the covenant. Na ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa kabanatang 2 ng Efeso. Na tayo, lalo na mga Hentil, hindi mga Hudyo, nakatutubo, ay kung paano tayo noon ay hindi kabilang sa bayan ng Israel, hindi tayo kabilang sa sambahayan ng Diyos. Hindi tayo kasali sa mga pinili. At kung paano nangyari, bandang uli tayo ay naging kabahagi ng mga tipan at ng mga pangako ng Diyos. Ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Mahalaga nating pinag-uusapan ito upang sa kayon kung ano man ang nilalaman ng Biblia na ating isinasaalang-alang na isang kasulatan ng pagtitipanan, maaari lamang nating angkinin at sabihin ang mga pangako
na ipinangako dito ay para sa atin din kung tayo ay kabilang sa tinipang bayan ng Diyos. Maliwanag yan at ipinaliwanag na natin yan sa ating aralin na pagkain na nababatay sa Efeso 2. Mababasa din ninyo yan sa mga ilang sinulat pa ni Apostol Pablo sa Kabanatang 4 at Kabanatang 9 ng kanyang sulat sa mga Romano at sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya, sa Kabanatang 3, talatang 4, at marami pa na maliwanag na pinatitingkad ang katotohanan kung paanong tayo na nagsisampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon. Na bagamat tayo ay mga Hentil, hindi tayo mga Hudyo sa katutubo, ay naging kabahagi din tayo ng bayan ng Diyos. At tayo man ay naging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos na nilalaman ng tipan. Sa ating aralin sa napagkain, binibigyan natin ng pansin at minamahalagang diin itong tipanan na ugnayan na pinag-uusapan. Kagaya ng ating talatang batayan sa Jeremias 32. At tulad ng sabi ko, maaari din yung basahin yung naunang kabanata, ang kabanatang 31, talatang 31 hanggang 34, ay ipinahayag na maliwanag na ang tipanan na ugnayan, itong relasyon sa Panginoon o relasyon ng Panginoon sa kanyang bayan, ay sinasabing ito ay isang walang hanggang tipan. Olam beret sa Hebreo, ainos diatheke sa Grego. Ibig sabihin, dito pa lamang ay dapat nating unawain na ang pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa atin at maging ng pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, mga kapatid, walang hanggan yan. Hindi isang ugnayan na panandalian lamang. O kaya naman ay maaari nating sabing pansamantala. Dahil maaaring nakakatawag sa atin ng pansin. Bakit merong mga nawawalay o nahihiwalay? Bakit merong mga nawawala sa kanilang pakikisa sa Panginoon? Anong dahilan at bakit ito'y nangyayari? Subalit, bakit naman na meron na nananatili, nagpapatuloy ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ng kanilang pamumuhay na hindi hiwalay, kundi nakaugnay sa Panginoon? Bakit hindi sila nawawalay? O bakit hindi sila nahihiwalay sa Panginoon? At yan ang layo ng ating aralin pagkain. Upang maliwanagan tayo sa ibig ipaunawa sa atin na ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay walang hanggang tipanan. It's an eternal bond, eternal covenant with the Lord. Hindi ito panandalian lamang. Hindi ito pansamantala. Dito natin dapat subukin na siyasatin ang ating mga sarili. Ano bang napapaghalata ninyo sa inyong mga sarili? Ano ba ang inyong mga nadadama sa inyong mga sarili? Kung bakit kayo ay nakapagpapatuloy sa Panginoon,
at hindi nawawalay. At kung bakit merong pansamantala lamang, subalit nawawala. Kaya napakalagang mapagunawa natin itong paksang ating pinag-uusapan. Isipin ninyo at isaalang-alang ang talagang niloloob ng Panginoon. Yung kanya, ang nabanggit na kanyang ibig, yung kanyang ipinanukala na kanyang nasa. Dito sa talatang batayan, na sinasabi, at ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila. Na hindi ako hihiwalay sa kanila. At kung hindi hiwalay ang Panginoon, ay upang gawan ko sila, sabi niya, ng mabuti. At sisidlan ko sa puso ng takot sa akin. At kung magkagayon, ang sinasabi sa kanyang mga katipan o katipanan, upang wag silang magsihiwalay sa akin. Sa payak na pangusap, ang tipanan na ugnayan ay isang tipanan na walang hiwalayan. Hindi hiwalay ang Panginoon sa mga kanya, at yung mga kanya na kanyang kinatipan ay dapat huwag hihiwalay sa kanya. Marami tayong mababasa at magbibigay ako ng ilang halimbawa kung paano nagpapatotoo ng pangako ng Panginoon at kanyang tinutupad ang kanyang ipinangusap na hindi siya hihiwalay sa mga kanya. Palagi ninyong mababasang inuulit yung mga katagang hindi niya iiwan ni pababayaan ang mga kanya. Kapuna-puna, napakaraming talata na palaging yan ang sinasabi. Narito ang mga halimbawa. Genesis 28:15. Ang sabi ng Panginoon, ako'y sumasayo at iingatan kita saan ka man pumaroon, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Deuteronomio 4:31. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya ni kalilimutan ng tipan sa iyong mga magulang sa kanyang sinumpa sa kanila. Deuteronomio 31:6. Kayo'y magpalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangilabot. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Deuteronomio 31:8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sasayo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Josue 1:5. Walang makakatayong sinumang tao sa harap mo at sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sasayo.
hindi kita iiwan ni pababayaan man. Unang Samuel 12:22. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Unang Mga Hari 6:13. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel at hindi ko pababayaan ang aking bayan. Unang Mga Hari 8:57. Sumaatin nawa ang Panginoon nating Diyos kung paanong siya'y sumaating mga magulang, huwag niya tayong iwan o pababayaan man. Unang Kronika 28:20. At sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang at gawin na huwag kang matakot o manglupaypay man, sapagkat ang Panginoong Diyos na ating Diyos ay sumasayo, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Nehemias 9:17. Ang Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, hindi niya pababayaan ang mga kanya. Mangawit 94:15. Sapagkat hindi itatakwil ng Panginoon ang kanyang bayan, ni pababayaan man niya ang kanyang mana. Sa Bagong Tipan, mababasa ninyo ang Hebreo 13:5 na kinuha, hinango sa mga naunang mga talata na nagsasabing, hindi kayo papapagkulangin ng Panginoon sapagkat siya ang nagsabi na hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Ang Panginoon natin na si Kristo Jesus, maging siya bago siya lumisan sa sanglibutang ito, ang nagsabing, ako'y sumasa inyo hanggang sa dulo ng sanglibutan. Mga kapatid, ito ang mga pangako ng Panginoon na tumutupad sa kanyang tipan na nagsabing, ako'y hindi hihiwalay. Mapapansin ninyong ito ang paulit-ulit na binabanggit. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan, tapat na tinubad ng Panginoon ang mga pangakong ito. Sapagkat ang sabi ng talata sa Biblia, sa mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ni anak man ng tao na magsisisi, sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ito yung pagkakaiba ng Diyos at tao. Kaya sa ating pagsusuri nitong tipanan, mabuti na ating naunawa ng Panginoon ang nakipagtipan ng tipan. Hindi ang tao nakipagtipan sa Diyos, sapagkat ang tao rito, ang sabi niya ay sinungaling. Hindi niya matutupad at hindi niya tutuparin ang kanyang sinabi. Makailang ulit na ating ginagawa ang mga tao, ang pagsumpa, ang pangangako. Ay tuwing nagbabagong taon, gumagawa tayo ng ating New Year's resolution. Sumusumpa tayo, namamanata tayo, nangangako tayo. Ngunit paulit-ulit, sapagkat hindi natin natutupad ang ating ipinapangako, lalo na sa Panginoon. At kung mangako tayo sa Panginoon, may maraming pagkakataon
ay tayo pa ang nangungundisyon sa Panginoon. Napakataas ng ating pagtingin sa ating sarili na para bagang masigit pa tayo sa Panginoon. Mangangako nga tayo sa Panginoon pero tayo pa ang nangungundisyon. Panginoon, kung ako ay pagpapalain mo lang, yan, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, kung matatapos ako sa aking pag-aaral, Panginoon, kung ako ay magtatagumpay, Panginoon, kung ako'y pagagalingin mo, kung Panginoon, kung ako'y payayamanin mo, tayo, ang nagbibigay pa ng kondisyon sa Panginoon. Di ba? At pagkatapos mangangako, mamamanata, susumpa na hindi naman natin matutupad. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon ang nakipagtipan. Sapagkat ang sabi ng Deuteronomio 7:9, ang Panginoong Diyos ay tapat na Diyos. Siya'y tapat na Diyos at nagagawad ng kanyang kagandahang loob sa mga umiibig sa kanya, tumutupad ng kanyang salita hanggang sa 1,000 saling lahi. Tinutupad ng Panginoon ang kanyang tipan. Meron pa nga isang talata na sinabi si Apostol Pablo, na sinulat niya kay Timoteo, kahit na hindi kayo maging tapat, ang Diyos ay tapat. Hindi minumungkahi ng talatang yon na pwede naman pala tayong hindi maging tapat total tapat ang Diyos. Hindi yon ang binibigyang pansin doon, kundi mga kapatid, sa kabila ng ating kawalan ng katapatan, mabuti ang Diyos, nananatili siyang tapat. At ang mga pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iwan ni pababayaan man, tapat na tinupad ng Panginoon. Kaya walang pag-aalinlangan na iyon ay nagkatotoo at nagkakatotoo ang mga pangako. Ang marapat nating pag-usapan, ang ating dapat na pag-usapan, kinakailangan na pag-usapan, ay hindi ang katapatan ng Panginoon sa kanyang tipan, kundi ang katapatan natin sa Panginoon na nakipagtipan. Hindi yung sinabi ng Panginoon, ako'y hindi hihiwalay. Ang bigyan nating pansin kung tayo sa ating panig, kagaya ng kinatipang bayan ng Panginoon, ang kanyang kawan, na nagsasabi na dapat ay huwag magsihiwalay sa Panginoon. Yun ang bigyan natin ng pansin. Dahil hindi naman natin pagdududahan, pag-aalinlanganin ng Panginoon na hindi niya tinupad ang kanyang pangako na hindi siya hihiwalay. No cabe duda, ang sabi nga sa Kastila, without an iota of doubt, wala ni katiting na pagdududa, pag-aalinlangan. Ang Panginoon ay hindi humihiwalay. Ang pag-uusapan natin, paano kung ang kanyang bayan ang humihiwalay sa Panginoon. Nagkaroon ba ng pagkakataon na ang bayan ay hindi tumapad sa usapan, sa tipan? Nagkaroon ba ng pagkakataon na pinabayaan nila o hiniwalayan ng Panginoon?
Papanong kanilang sinira ang tipan ng Panginoon at anong ibinunga na masama sa kanila na kanilang ginawa. Ito yung dapat nating bigyan ng tuon. Marami kasi ang palaging minimiti kung paanong inaasahan na ang kabutihan ng Panginoon ay mapapasa kanila. Pagka nagtitingin-tingin ako sa iba't ibang mga pangaral at mga pagtuturo, napakarami niyan sa internet. Kapansin-pansin na walang binibigyang diin kundi yung at pinapapansin kundi yung ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Kung paano ang Panginoon ay gumagawa ng lahat ng kabutihan. Kung paano ang Panginoon ay nagpapala. Para sa akin, wala namang pag-aalinlangan doon. Dahil tapat ang Panginoon at gagawin niya ang kanyang sinabi. Meron ngang talata dyan sa Hebreo, ang sabi, sapagkat ang Diyos ay wala na siyang masusumpaan na masigit sa Kanya. Sumumpa siya sa sarili niya. Hindi ba tayo mga tao, susumpa tayo dun sa mga pagsusumpaan natin at sumusumpa tayo dun sa mas mataas. Hindi ba nakikita ninyo man nagsusumpaan ng tungkulin. Yung sumusumpa yung tinatalaga sa tungkulin dun sa isang mas nakakataas sa tungkulin. Yun kasi ang marapat. Pero sa Hebreo, ang sabi, ang Diyos wala na siyang masumpaan na mas mataas sa Kanya, mas dakila sa Kanya. At dahil wala siyang masumpaan na mas dakila o mas mataas pa sa Diyos, ang ginawa ng Diyos, sumumpa siya sa sarili niya. Ibig sabihin, ang sarili na niya, ang kanyang itinaya, ang sarili na niya, ang kanyang isinumpa, na gagawin niya kung anong kanyang sinabi. Ay hindi natin pag-aalinlanganan yun, mga minamahal na mga kapatid. Gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Kung ano ang lumabas sa kanyang salita, ay hindi niya babawin. At yan ang pinag-uusapan palagi kasi sa mga aral maturo upang tapikin sa balikat, paramdaman ng kaginhawan ang nakikinig at sabihin, pagpapalain ka ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon sa iyo. Bibigay ng Panginoon ang mga pangako na mabubuti sa iyo. Mga kapatid, ang dapat pag-usapan natin, dahil yun ay walang pag-aalinlangan, ang dapat natin pag-usapan, marapat ba tayo tumanggap mula sa Panginoon? Naayon ba ang ating mga sarili sa niloloob ng Panginoon? Tumutupad ba tayo sa mga panuntunan ng Panginoon? Dahil doon nakasalalay ang mga nilalaman ng tipan. Pinag-usapan na natin, pinaliwanag na matingkad sa atin, na ang tipan ay pinakipagtipan ng Panginoon ay tipan ng Panginoon. At siya ang mayroong kondisyon, hindi tayo ang mangungondisyon o nangungondisyon sa Panginoon. Siyang nagtakda ng panuntunan kung ano ang kinakailangan. Hindi siya ang susunod sa mga sinasabi ng mga pangako, kundi tayo ang susunod at kagaya ng Israel na nagsabi nang sila'y
nang ginawa ang tipanan sa kanila, ang sabi nila ay kung ano ang sinabi ng Panginoon, siyang aming susundin. Amen. At ito ang dapat pag-usapan natin. Gusto ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Ang ibig ba natin ay ang pagpapala ng Panginoon ay mapasa atin? Ang ninanasa ba natin ay ang mga pamana na inilalaan ng Panginoon sa kanyang tipan ay ating matamasa? Ano ba ang kinakailangan na gawin upang matamo natin ang mga pangako? Mga kapatid, pag talagang pinag-aralan ninyo ang tipan at maaaring nabanggit ko na sa nakaraan nating paghaharap, yung pinaka-forma, yung pinaka-anyo, uri ng panuntunan ay simple lamang na kagaya nito. Obedience equals blessings. Disobedience equals cursing. Yun yung forma, yun yung uri, anyo ng tipan ng Diyos. Sa pagsunod, may pagpapala. Sa pagsuway, pagpaparusa. Doon nababatay ang nilalaman ng tipan. Matutunan natin mismo sa mga kinatipan na mismo ng Diyos. Ang kanyang bayan, ang kanyang kawan dito sa Jeremias. At kung titignan ninyo, anong nangyari? Kaya sa bandang huli ang kinahinatnan nila ay sinabing ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Yung inangkin niyang bayan, yun ang inangkin niyang kawan, ay kinubkob ng ibang bayan, sinalakay ng mga leon, winasak, at dinala silang bihag. Sapagkat ang nangyari ay sinira nila ang tipan. Yung tipan na dapat ay huwag silang hihiwalay sa Panginoon. At dito lamang sa aklat ng Jeremias, tinignan ko ang nangyari ng kanilang paghiwalay sa Panginoon. Narito ang mga ilang talata. Jeremias 1:16, sila'y nangagpabaya sa Panginoon. Jeremias 2:9, sila'y nagsilayo sa Panginoon, lumayo sila sa Panginoon. Jeremias 2:13, iniwanan nila ang Panginoon. Jeremias 2:17, nang dahil sa kanilang ginawang pagpapabaya sa Panginoon. Jeremias 2:9, sa kanilang pagtalikod, tinalikuran nila ang Panginoon. Jeremias 3:20, sa kanilang ginawang kataksilan, dahil katipanan sila ng Panginoon. Ngunit nagtaksil sila sapagkat nag-ibang Diyos sila. Sa Kabanatang 5, talatang 7, pinabayaan nilang Panginoon. Sa Kabanatang 5:19 at 6, itinakwil nila ang Panginoon. Kabanatang 15:6, sila'y umurong. Inurungan nilang Panginoon at hindi sila nagpatuloy sa Panginoon. Jeremias 17:13, nagpabaya sila nang sila'y nagsihiwalay sa Panginoon. At ang huli sa 22:9, pinabayaan nila ang tipan na ipinakatipan ng Panginoon. Sa makatwid, humiwalay sila sa Panginoon. Iniwanan nila ang Panginoon. Pinabayaan nila ang Panginoon.
Nagpabaya sila sa Panginoon. Mga pinakaibig kong kapatid, matingkad na ipinaliliwanag dito kung gaano kasama ang magpabaya sa Panginoon. At maraming pagkakataon, niwawalang halaga natin na para bagang maliit na bagay, para bagang magana bagay ang magpabaya sa Panginoon. We take it too lightly, we take it too or for granted that to forsake the Lord, that to leave the Lord, to turn away from the Lord is a light thing to do. Alam niyo sinabi sa Jeremias? Ang sabi sa Jeremias 2:9, talastasin mo nga. Ang sabi. At iyong tingnan. Baka kasi hindi natin talastas, hindi natin nakikita. Nang sabi, talastasin na nga mo nga at iyong tignan na masamang bagay at kapanglaw-panglaw. Yung salitang ginamit dito ay ruwa, evil. It is evil to forsake the Lord. It is mara, bitter. Ang iwanan ng Panginoon, ang pabayaan ng Panginoon, mong Diyos. Kung merong pinakamalalang kasamaan, kung merong pinakamalalang kasalanan na ipinakikita sa mababasa at ginawa nitong bayan ay ang nagpabaya sa Panginoon. Sa atin kasi, parang magang bagay ito eh. Yung pabayaan natin, magpabaya tayo sa Panginoon, yung parang wala lang. Maraming pagkakataon na pinababayaan natin ang Panginoon. May mga pagkakataon pa ay gusto natin walang pakialam ang Panginoon sa atin. Nabubuhay tayo sa ganang gusto natin, sa ibig natin. At para bagang kayang-kaya natin na iwanan ng Panginoon. Talikuran ng Panginoon. Ito ang pinakamapait, ang sabi, mara, the bitterest thing. Pinakamapait na binanggit ng propeta na magagawa ng isa sa Panginoon. Sabagay sa atin din. Kung merong mapait, kung mayroong masakit sa atin, ay talikuran tayo. Iwanan tayo. Pabayaan tayo. Itakwil tayo. Mga kapatid, pag ito ang ginagawa sa Panginoon, ito ang pinakamasama, evil. Ito ang pinakamasaklap o kapanglaw-panglaw, bitter thing to do. Pinaalalahan tayo nito upang matutunan natin, wag nating tingnan na magang bagay ang magpabaya sa Panginoon. Sapagkat ang ibubunga nito, alam ba ninyong ibinubunga na masama nito?
narito ang mga ilang talata. At nandyan din sa mababasa ninyo sa Jeremias. Jeremias 5:7, 2:9, 1:16, 2:19, Jeremias 5:7, sa pagkatalos dito ko kinuha sa propeta Jeremias, Jeremias 5:19, Jeremias 15:6, Jeremias 17:13, Jeremias 22:9, pagkatapos ang sabi na ginawan ng mabuti sila ng Panginoon, ginawan sila ng kasamaan. After God has done good things to them, He visited them with evil. Pagkatapos na ginawa ng Panginoon ang lahat ng mabuti sa kanila, ginawan sila ng Panginoon ng masamang bagay. Kaya sinalot sila, pinighati sila, binagabag sila, hanggang sila'y nabihag. Alam niyo kung bakit? Sa Jeremias 15:6 ang sabi ng Panginoon, sapagkat dala na ako ng pagsisisi. Napagod ang Panginoon. Nagsawa, nadala. Nang ibig sabihin ay, sapagkat ang Panginoon, ang sabi nga niya, iinibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Dito sa Jeremias. Sa kabila ng Panginoon ay maawain, puspos ng kahabagan, mabagal sa kagalitan, madaling magpatawad, ang sabi ng propeta. Ngunit, marahil ay paulit-ulit. Tinatalikuran nila ang Panginoon, tinatakwil nila, iniwanan nila, pinababayaan nila ang Panginoon. Kaya ang sabi, nagsawa, nadala ang Panginoon sa pagsisisi. Kaya anong sabi ng mga ibang bahagi ng kasulatan? Deuteronomio 4:31, bagamat ang Panginoon ay maawain, bagamat ang Panginoon hindi kinalilimutan ng kanyang tipan, ngunit ang sabi, gaya sa Deuteronomio 31:16-18, ang galit ng Panginoon ay nagalab, sapagkat ako, ang sabi ng Panginoon, ay pinabayaan at sinira ang aking tipan na ipinagtipagtipan. Akin ding pababayaan sila at ikukubli ang aking mukha. At anong sabi? Ikukubli ang aking mukha sa kanila. Maraming kasamaan at kabagabagan ang sasapit sa kanila at masasabi nila bandang uli, kaya nangyari ang lahat ng mga ito sapagkat wala ang Diyos sa gitna natin. Sapagkat hindi na natin kasama ang Panginoon. Sapagkat iniwalayan natin ang Panginoon, pinabayaan na rin tayo ng Panginoon. At ang sabi niyang mukha ko'y hindi ko na ililingap, ikukubli ko sa kanila. Kaya nakita ninyo yung pagbabasbas na ginagamit natin, yung pagbabasbas sa bayan ng Diyos. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Kasi yung mukha, ang ibig sabihin doon, kapag ang mukha ng Diyos ikinubli. Pinaliwanag ko nung minsan sa inyo yan, sa isang aralin pagkain natin.
Kapag ibinaling ng Panginoon yung kanyang paneya, ibinaling ang kanyang mukha. Sa atin ang tawag natin diyan, kapag ibinaling ninyo yung mukha ninyo, lalo na sa inyong kinayayamutan, ini-snub ninyo. Binabaling ninyo yung mukha nyo. Inis na inis kayo. Yan ang parang ibig sabihin. Sapagkat pinabayaan nilang Panginoon, nagsawa ang Panginoon, nadala ang Panginoon, ikukubli na niya ang kanyang mukha. Hindi na niya sila mamasdan. Hindi na sila titignan. Hindi na sisilayan sila ng kanyang mukha. God will withdraw His presence in the midst of it. He withdrew. Inalis ng Panginoon ang presensya na sa kanila. Hindi na sumakanilang Panginoon. Wala ng Panginoon sa gitna nila. Bakit? Kung sabi, pinabayaan ako, sabi ng Panginoon, pababayaan ko din sila. Anong sabi din ng ibang talata riyan? Ikalawang Kronika 15:2. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. Ngunit kung pababayaan siya, Kanyang pababayaan kayo. Kapatid, tipanan ito Sumpaan ito ng ugnayan May pinagsumpaan, may pinagtipanan ng ugnayan. Sumumpa ang Panginoon, hindi ko kayo hihiwalayan. At yun din ang inaasahan sa kanyang kinatipan, huwag ding hihiwalay sa kanya. Kung merong pinakamasaklap na magaganap sa buhay natin, ito po yung dagdag palang talata, Josue 24:20. Kung inyong pababayaan ng Panginoon, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. Nakita mo? Anong tawag nila sa English doon? Reciprocity. Kaya siguro ang sabi rin ng Galatia 6:7, nananatili itong pasabi, huwag kayong padaya sa inyong mga sarili kung anong itinanim ng tao ang siyang aanihin. Mga kapatid, ihintayin ba natin sa buhay natin na tayo ay pabayaan ng Panginoon? Aabot pa ba tayo doon sa hangganan ng sandali na hihiwalay ang Panginoon sa atin? Na hindi tayo sasamahan ng Panginoon? Na wala sa atin ang Panginoon? Aking dalangin na huwag mangyari sa atin kung paanong nangyari sa mismong kinatipang bayan ng Panginoon. Lalo tayong walang may pagmamalaki, hindi may pagyayabang. Ito ngang mismong kinatipan na ng Diyos. Nang iniwanan siya, nang pinabayaan ng Panginoon, nang tinalikuran ng Panginoon, nang itinakwil nila ang Panginoon, sila mismo iniwanan ng Panginoon, pinabayaan ng Panginoon. At dagdag pa, pagkatapos niyang gawan sila ng kabutihan, ginawan sila ng kasamaan.
ng Panginoon. Dumating sa kanila ang maraming mga salot, pighati at kabagabagan. Pagkatapos, palagi anong minimithi? Ang pagpalain ng Panginoon. Ang gantihan ng Panginoon ng kabutihan. Ang patamasahin ng Panginoon ng lahat ng mabubuting bagay. Ngunit paano mangyari? Kung tayo naman, pabaya sa Panginoon. Kaya ito ang binibigyan natin din, mga pinakaiibig na kapatid. Madaling manapik ng balikat, kagaya ng mga bulang propeta nung lumang panahon sa lumang tipan. Sinasabi ng mga bulang propeta sa bayan ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Dito mismo sa propeta, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo sasalutin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Kapayapaan, 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 ang sabi nila. Huwag kayong magulumihanan. Yun ang sabi ng mga bulang propeta. Ngunit si Jeremias na propeta ng Diyos, sabi, pinabayaan ninyong Panginoon, pababayaan kayo ng Diyos. Hiniwalayan ninyong Panginoon, hihiwalay din siya sa inyo. Paano sana noon at maging sa atin ngayon na hindi mangyayari ang paghihiwalay? At yan ang ating dalangin at alam kong yan ang ibig natin na hindi tayo magkakaroon ng hiwalayan sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Na hindi sana hihiwalay ang Panginoon sa atin. At kung paano tayo man sana huwag hihiwalay sa Panginoon. Paano ito maaring mangyari? Yan sa talatang batayan mismo natin, inilagay ng Panginoon ang ganito. At ako'y makikipagtipan na walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila. Walang pag-aalinlangan yan. Nandun yun. At sapagkat hindi hiwalay ang Panginoon, gagawan ko sila, ang sabi niya, ng mabuti. At sisidlan ko ng takot sa puso nila sa akin, upang huwag silang magsihiwalay. Anong nawala sa kanila kasi? Bakit sila humiwalay sa Panginoon? Bakit sila'y umurong? Bakit sila'y tumalikod? Bakit sila'y nagsihiwalay sa Panginoon? Bakit sila nagpabaya sa Panginoon? Alam niyo ang nawala sa kanila? Sinabi yan mismo ni Jeremias. Sa Jeremias 5:22, sa Jeremias 25, sapagkat hindi na sila nangatakot sa Panginoon. At sa Jeremias 13:17, at ang bayan ay inibig ang paglaboy, ang paglalagalag. Di ba palagi kasing tupa ang larawan? Mas ginusto nila yung lumaboy. Iwanan ng Panginoon. Ang sabi diyan, makati ang kanilang paa. Hindi nila inayos ang kanilang mga paa. Naglagalag sila. Nilisan nila ang Panginoon. Iniwanan nila ang Panginoon. Ang dahilan ay sapagkat hindi na sila nangatakot sa Panginoon. Nawalan sila ng takot sa Panginoon. Kapatid, kapag ang takot sa Panginoon ang nawala sa atin, magiging manhid ang isa. Wala na siyang pandama, wala na siyang pakiramdam. Na kahit na siya nagkakasala, kahit na siya gumagawa ng masama,
kahit na siya'y napalayo na sa Panginoon, kahit na siya'y nawalay na sa Panginoon, kahit na nawala na siyang kaugnayan sa Panginoon, hindi na niya nadarama. Dahil wala na yung takot sa loob. Wala na siyang kinatatakutang Panginoon. Wala na siyang kinikilala. Wala na siyang sinasaalang na Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Sa mga ibang pagkakataon, tatalakayin natin kung ano talagang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon. Na sa aking paniniwala, yan ang nawala at nawawala na sa ating panahon. Yung Yirat Adonai, Yirat Hashem, yung pagkatakot sa Panginoon, ang pagkatakot sa Diyos, hindi na pinag-uusapan sa ating kapanahunan. Kahit na sa mga iglesyang Kristiyano at sa mga pananampalatayang Kristiyano, ang turing ng bawat isa sa Panginoon ay naging mababaw. Parang kayang biro-biruin ng Diyos. Parang pwedeng tinatawanan. Parang pwedeng niwawalang bahala. Parang pwedeng isinasaintabi ang Panginoon. Wala na kasi yung takot. Ang isang magandang bagay na pinamana sa amin ng kami mula sa mga pagkabata, pagkasilang sa pananampalataya ay isang bagay. Matakot sa Diyos. May takot sa Panginoon. Yung bang mararamdaman mo, yun lamang magkulang ka, yun lamang na hindi ka makarating sa panambahan, yun lamang hindi ka makapunta sa bahay tipunan sa Panginoon, sa gawain sa Panginoon, ang sasabihin at paalala ng mga magulang noon, wala ka bang takot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kaya kami, nung unang panamulat sa takot na takot ka sa Diyos, takot kang magkulang sa Panginoon, takot kang makagawa ng hindi tama, takot kang hindi makagawa ng mabuti, takot ka na hindi mo malugod ang Diyos, takot ka na hindi mo magawa na mapaglingkuran ng Diyos. Takot ka na hindi mo ka makasamba sa Panginoon. Meron kang ganong nadarama. Dahil malabis mong kinikilalang Diyos. Malaki ang iyong pagkilala sa Kanya. Maltaas ang iyong paggalang, ang pagsasalang-alang mo sa Diyos. Na parang hindi mo siya pwedeng kaligtaan, hindi mo pwedeng iwaglit sa isip mo, hindi mo pwedeng hindi maaring gawin ang nararapat para sa Kanya. Bunga ng pagkatakot sa Diyos. Kaya ang sabi ng Hebreo 12:28, sabi, makapaghandog tayong mayroong paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Hindi natin magagawa ang hihiwalay sa Panginoon. Hindi mapapangyari sa buhay natin na tayo mawawalay sa Panginoon. Hindi mangyayari na ating tatalikuran ng Panginoon, hindi mangyayari na tayo uurong. Hindi maaaring tayo lalayo sa Panginoon. Kung sa puso natin ay merong takot sa Kanya. Mga pinakaibig na mga kapatid, ang aking dalangin, nawa, ang bawat isa sa atin ay patuloy na manatili sa tipanan na walang hanggan. Sapagkat sa tipanan na ugnayan, sa relasyon sa Panginoon, ang pinag-uusapan ay walang hanggan na walang iwanan.
Hindi tayo iiwanan ng Panginoon kung hindi natin siya iiwanan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung hindi natin pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo itatakwil ng Panginoon kung hindi natin siya itatakwil. Manapay, kung tayo mananatili sa Kanya, siya isa sa atin. At ang Kanyang mukha ay hindi niya ikukubli sa atin. Palaging siya'y sa atin. Ibig ba natin ang Panginoon ay palaging kasama-sama natin? Ibig ba natin ang Panginoon ay gawan tayo ng mabuti? Ibig ba natin ang Panginoon ay palagi nating nararamdaman na kasama natin sa anumang kalagayan ng ating buhay? At saan man tayo hahantong, naririyan ng Panginoon na kasama. Hindi siya hihiwalay sa atin. At huwag sana tayong hihiwalay sa Panginoon. Huwag natin, mga kapatid, antayin na dumating ang pagkakataon sa buhay natin na mawala ang Panginoon. Hindi natin dapat kabahan yung tayo mawala sa Panginoon. Ang katakutan natin kapag ang Panginoon ang nawala sa buhay natin. Kapag ang Panginoon ang humiwalay sa atin. Mas higit. Ang sabi nga sa Hebreo 13, ang gayon na umuurong ay hindi kalulugdan ng Panginoon. At anong nangyari? Ang sabi sa Hebreo 13 diyan, ay naghihintay na lamang ng katakot-takot na paghuhukom. Walang inaasahan, walang inihintay ang nakahiwalay sa Panginoon. Sa Hebreo 10:38-39. Yung umiwalay sa Panginoon, mawalay sa Panginoon, yung umurong, tinalikdan ng Panginoon, walang hinihintay siya. Wala siyang hinihintay, kundi ito ang hinihintay niya. Ang katakot-takot na paghuhukom ng Diyos. At naway ang sabi, hindi tayo magaya sa bumabalik sa kapamakan, kundi doon sa mga liligtas. Tayo pong lahat ay tumayo sumandali at tayo manalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon. Sa Kanyang patuloy na pagpapaalala sa atin at maging ng pagbibigay ng babala. At huwag nawang maging manhid wala nang pakiramdam ang ating mga puso na parang maging mga lupang hindi na mabungkal. Tigang, ang sabi sa Biblia. Tigang na lupa. Yung matigas na ang mga puso. Lalo na't hindi na marunong matakot sa Panginoon. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam namin, Panginoon, kung tutusin hanggang sa mga sandaling ito. Salamat po, hindi ka pa nagsasawa sa amin. Hindi ka pa nadadala. Nananatili ka pa rin mabuti. Ginagawan mo pa rin kami ng kabutihan. Oo, sa kabila ng aaminin namin, marami kaming kawalan ng katapatan sa iyo. Malaki ang aming mga kakulangan. Maraming mga bagay na hindi kami nagagawa na nakakalugod sa iyo. Ngunit hindi ka nagsasawa. Hindi ka nadadala sa amin. Nananatili kang mabuti. Nahahabag
mayaman sa awa, puspos ng kahabagan. Higit sa lahat, banayad sa galit. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin po namin ay lalo pa nawa naming mapagtibay at mapayaman ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo, ang aming pakikipagrelasyon sa iyo. Kung minimithi namin palagi ang iyong pagpapala, ang paggawa mo ng mabuti sa amin, tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo. Ang aming mga puso, gawin mong sisidlan ng takot sa iyo. Upang maramdaman namin sa mga sandali na maaring nakakalimot kami sa iyo, upang maramdaman namin sa sandali na parang nagpapabaya kami sa iyo, sa mga sandali na para bagang kami napapalayo, napapawalay sa iyo, maramdaman namin ang takot upang kami ay bumalik sa iyo. Upang muli namin palaging pagtibayin ang aming pakikipagtipanan sa iyo na kami huwag hihiwalay sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung may bagay na ayaw naming mangyari ay yung ikaw ang siyang hihiwalay sa amin. Huwag nawa mo kaming iwan. Huwag mo nawa kaming pabayaan, Panginoon. Sapagkat sa buhay na ito, sa panahong ito, lalo na, sa karamihan ng mga kabagabagan, sa karamihan ng mga kapigatian, sa karamihan ng mga kakulangan, sa karamihan ng mga kahirapan, karamihan ng kasamaan, ng mga nangyayari. Paano kami mabubuhay kung ikaw ay wala sa amin? Paano namin, Panginoon, pagtatagumpayan ang mga pigati at sakit at hirap sa buhay kung kami nag-iisa? Kung wala ka sa amin, kung hindi ka namin kasama-sama. Kaya lang naman kami lumalakas ang loob, kaya lamang namin hindi naduduwahagi ang aming mga sarili. Kaya naman kami tumatapang lamang ng pakikipaglaban, ng pakikipagpunyagi sa buhay, ay sapagkat alam namin kasama ka namin, hindi kami nag-iisa. Hindi kami parang ulila at bastardo sa mundong ito. Wika nga. Kundi naririyan ka ng aming Diyos na tapat sa iyong ipinag-akong hindi mo kami iiwan. At hindi mo kami pababayaan. At marami pong pagkakataon dito ay nararanasan namin bagamat kuminsan na hindi namin nakakalimutan namin. Nakakalimutan namin na kung paano kami ay nakakaraos sa buhay. Kung paano kami nakakatawid sa maraming mga pagsubok. Kung paano kami nagumpay sa maraming pakikipaglaban at pakikipagpunyagi sa buhay nito. Kung paano nakakatamasa kami ng mga biyaya at mga pagpapala, ay sapagkat hindi mo'y kinukubli ang mukha mo sa amin. Sapagkat naririyan ka, kasama-sama namin sa buhay. Huwag ka nawang hihiwalay sa amin, Panginoon. Huwag mo nawa kaming pababayaan. Ang dalangin namin, bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na mapaglabanan namin ang mga bagay na humihila sa amin, mga bagay na tumatangay sa amin, nagtutulak sa amin upang kami mapalayo sa iyo, upang iwanan ka. Sinasabi ng iyong salita,
lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Kaya naman, Panginoon, naway lalo kaming magsumigasig na lumapit sa iyo sa kabila ng may mga puwersa ng sirkumstansya na ibig kaming ilayo sa iyo. Ihiwalay kami sa iyo. Ngunit salamat po, Panginoon. Alam namin na ikaw ay mabuting Diyos. Palagi nga nawa naming alalahanin sa aming mga sarili at pagtibayin ang aming pakikipagtipan din sa iyo. Na kung papanong ikaw ay hindi humihiwalay sa amin, ay huwag din naman kaming mahihiwalay sa iyo. Upang kung kami ay mananatili sa iyo, gagawan mo kami ng lalong ikabubuti namin. Mararanasan ang iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Iiwas mo kami, Panginoon, sa kasamaan. Iiwas mo kami, Panginoon, sa iyong kagalitan. Iiwas mo kami sa iyong pakikipag-alit laban sa amin. Nawa magawa namin sa buhay namin ang malugod ka, maluwalhati ka, makaangkop, makaayon sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban sa buhay namin. Higit sa lahat, manatili kami sa iyong tipan. Huwag kaming magtaksil, huwag kaming, Panginoon, tumalikod sa iyong mga tipan. Kundi pasakop kami at sumunod ayon sa iyong ibig. Ito po ang aming pagsusumamo. At ito ang nasa ng aming mga puso. Amen.